Alam niyo po, sobrang overthinker to si Ren. Sobrang overthinker niya and I don't know parang palagi kong pinapaalala sa kanya kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kaganda. Kasi kulang yung believe niya sa sarili niya. So, yun yung na-discover ko sa kanya. And sana, one day, ma-overcome niya to. And ma-appreciate niya yung kung ano talaga siya. Because, ano ba? Ako naman po, na-discover ko kay Joseph, na pwede pala yun na yung first time mong makasama na tao sa isang special project na hindi mo kailangan mahirapan, mag-effort para lang magkaroon ka ng connection. Kasi minsan mahirap po yun. Totoo talaga. As in, hindi lahat ng nakakasama ko parang makakasundo ko kagad or mahirapan ako makipag-connect kahit yung mga simpleng makipag-usap lang or mag-aaral lang ng script ganyan. Sobrang na-feel ko sa kanya na hindi niya pina-feel sa akin na parang nobody lang ako, gano'n. Kasi wini-worry ko po talaga yun nung una, parang baka hindi niya tanggap itong project na to kasi hindi naman niya ako kilala. Tapos, nung nag-start kami, hindi niya po talaga pinaramdam yun sa akin. Lagi pa niya akong nire-remind na dapat hindi ako ganun mag-isip. Kaya tama naman yung sinabi niya. And malaking tulong po talaga yung ganitong klaseng connection and friendship namin kung bakit naging comfortable enough din ako sa set and to portray my character well kasi binigay niya din sa akin yun na hindi ko kailangan mag-overthink. Relax ka lang, you can do this, ganyan. So, masasabi ko na may special friendship between us. And masaya na may ganun on set, na may kakampi ka. Yung ganun po. Yes, may kakampi kami. Teka, follow up lang ha. Sabi ko last question ko na yun. Sa inyong dalawa, Joseph, is Ren a girlfriend material? Ren, is Joseph a boyfriend material? I think more of wife material. Kita-aster talaga. Hindi, syempre naman, I mean, sino ba namang magsasabi ng no, di ba? It's Joseph Marco, everyone. Like, come on. Come on. Kaya nga minsan parang, okay, to be honest, kapag sobrang in character kami, lagi ko talaga siyang pinipigilan na parang, wait, ito masyadong intense. Kasi totoo po talaga yung kilig. Hindi may hirap kiligin kay Joseph Marco. So, yung mga makita niyong eksena, effortless. Effortless po talaga yun. Kasi, he is Joseph Marco, period. Thank you, tita. Again, congratulations. Abangan niyo po lahat, mga kaibigan, ang aking exclusive interview sa dalawa, kay Ren at saka kay Joseph sa TikTok with Astor Moyo. Thank you very much. Nag-promote pa, oh. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, moving on to batch 2. We have Eliza Daos, Naz Tavares, Dolly Ann Carvajal, Ana Pingol, and Ana Rina TV. For now, let's hear from Pulp Magazine. We have Eliza Daos. Hello, my question is for Ren and Joseph. So, medyo malawak yung character niyo. Si Amy, chaotic na funny, tapos si Zeke naman, intimidating ganun. So, para sa inyo, what part of Amy's and Zeke's personality is yung hardest para sa inyo na i-portray authentically? Hardest? That's a very good question. Alam mo, parang I don't know, it's parang, to be honest parang malapit yung personality ko.
case. Na medyo tahimik lang, a bit cold-hearted. Pero dun sa mga loved ones niya, syempre love siya. Hardest part to portray? Gusto ko sabihin yung killing part pero na-enjoy ko sa set. I enjoyed so much, but siguro yung yung pagiging sobrang hard niya sa mga friends niya. I'm not like that. You know, I actually felt bad nung may ginawa kami eksena. Hindi ko na i-spoil. Medyo na-feel bad ako kasi nakasira kami ng gamit sa hotel. Kami ni Maru, si Bash Postage, so abangan yun. Yeah, I guess that part, na parang hindi ako makarelate. Kasi kung gano'n nakaliit yung mundo mo, kung wala ka ng family, kung onti na lang yung mga pinagkakatiwalaan mo, I think you have to somehow protect them and don't make them feel na parang nasa baba mo sila. Kasi easy kasi parang sobrang intensive to the point na pinaparamdam niya dun sa grupo niya na yun na boss siya. So yun lang yung part na hindi ako mag-relate. But the rest, sobrang nakaka-relate ako kay Ezekiel Rosa. Tama ba? Pinaka-hardest part ng pagiging Amy? Or, Yes. Okay. Na hindi ako makarelate? Pinaka-hardest for you, part ng personality ni Amy na hardest for you to i-portray or i-play. Okay. Honestly, si Amy kasi, ang hirap talaga ng mga eksena niya. Like, merong mga sequences na, yung isang sequence lang na yun, halos lahat ng emosyon, kailangan mapakita niya. Like, for example, meron kami shoot before na seryoso yung eksena, may iyakan, tapos biglang magpapatawa siya. After niya magpatawa, biglang siyang iiyak. After niya umiyak, biglang magpapatawa ulit siya. So, ang hirap nun. Ang hirap mapakita na gano'n yung klase ng character niya, na grabe yung emotions niya, like roller coaster, ang bilis. At the same time, kailangan maging human pa rin siya. Kailangan makita pa rin, mag-register pa rin sa screen yun, na parang kahit kakaiba siya, tao siya, yung kailangan makarelate pa rin sa kanya yung mga tao. And isa din part is, kasi sa umpisa ng kwento, very funny, diba? Very childlike, very fun, very loud yung character niya. Tapos biglang babaliin na kailangan makita mo siya in a very serious Amy mode nung naging CEO na siya. So isang malaking bali din yun na parang kailangan makita ng mga tao yung difference. Yung pagiging Amy niya naman, ha, ganyan. Tapos biglang, diba? So, very challenging talaga. And yun yung malaking naging challenge for me na kailangan pakita ko talaga at mag-register talaga sa camera yung iba't ibang emotions and yung nangyayari sa utak ni Amy, ganun. And yeah, but yes. Thank you so much! Great question. Thank you so